Isang mapagpalang araw mga kamix. Panibagong vlog na naman si Rapgels. So samahan mo na ninyo ako at mayroon akong i-share sa inyo para magkaroon kayo ng idea sa ganitong problema sa inyong mga tangke na laging umaandar kahit kaunti pa lang yung nagagamit na tubig. So sana may matutunan kayo sa aking video na to ngayon mga kamix. So ang problema nito, kapag gumamit kami ng tubig, kunti pa lang yung nagamit namin ay umaandar na yung water pump, yung motor. Kumakarga na siya ng tubig mga kamix. So which is na hindi naman sana dapat. Kasi dapat may gauge itong ating tangke. Pupunta mo na siya doon sa baba. Tapos pag naubos na yung ano niya, saka siya kakarga. So ganun sana dapat. Ang problema nito ay kagagamit lang namin ng tubig. Pagbukas mo ng gripo, umaandar agad. So ngayon ang nangyari nito ay napupuno na ito sa hangin. Oo, sa hangin. Kasi may pressure itong tangke na ito mga kamix. Galing dito sa ating water pump. So mas marami na yung laman ng hangin kaysa tubig. Kaya ganun ang nangyayari. So ngayon ang gagawin ko, tatanggalin ko yung tubig at hangin dito sa tangke. So sana masundan ninyo to. Baka sakaling makatulong ako sa inyo kung mayroon mang ganitong mangyayari sa mga tangke ninyo. So ang gagawin natin ay close muna natin yung valve para hindi makasipsip ng tubig. So dito, close muna natin tong valve niya, yung check valve niya. Aray ko, yun, natamaan pa ako. And then mga kamix, mayroon itong breaker. Tapos ngayon mga kamix, na-close ko na yung check valve. Ang isunod kong i-close ay itong ating supply ng kuryente. Yung breaker niya, dapat ibaba ko to para kapag naubos na yung laman ng tangke ay hindi andar yung motor. So kasi pag na-detect yung tangke na wala ng tubig ay andar yan. So kaya pinatay ko siya para hindi andar yung ating motor. Ngayon mga kamix, napatay ko na yung supply nitong kuryente, yung breaker na ibaba ko na. Tapos itong tangke na to mga kamix ay meron itong pagdrinan dito sa ilalim. Ayan, kung mapapansin niyo may pagdrinan dito. So ang nangyari kasi nito mga kamix ay na-loose thread na yung thread niya dito. So hindi ko na siya bubuksan. So ngayon ang gagawin ko, dito ko siya bubuksan dito sa ating water pump. Yung connection niya dito sa gitna, mayroon itong ano dito, lock. So ito yung tatanggalin natin. So ito yung tinutukoy ko mga kamix. Ito yung bubuksan ko para lumabas yung tubig galing sa tangke para lalabas yung hangin. So dandahanin lang natin kasi malakas ang pressure nito. Ay siguradong bubusit-sit ito ngayon. Ayan, ayan. So dapat pasingawin muna kasi malakas po ang pressure yan. Ayan na. Sisibat na yan mga kamix. So nabuksan ko na dito yung connection niya mga kamix. So ang nangyayari, kaunting alang yung tubig na lumabas. Kasi nga halos hangin na yung laman ng tangke kaya panay andar. So ngayon yung papunta sa connection, papunta sa amin, sa bahay na to, sa lahat ng sinusuplayan, bubuksan ko din. So ito siya. So ayan mga kamix, natanggal na natin yung connection dito at nagdi-drain na yung tubig. So mahina yung kunti lang yung tubig ang laman nitong ating tangke. So kung maririnig ninyo, tumutunog yung tangke, lumalabas yung tubig ngayon doon. Ito naman yung humihinga para matanggal yung hangin at saka tubig itong tangke. So sana may tutunan kayo sa aking vlog na to mga kamix. Sinishare ko lang sa inyo ay baka sakaling mapanood nyo tong video ko at magkaroon kayo ng kaunting idea. So yun nga, sharing is caring, no? So sana may matutunan kayo sa vlog na to mga kamix. So ganun lang yung ginawa ko. Kung hindi man ganito yung mga connection ninyo, may drain dito sa ilalim itong tangke. Pwede nyo buksan yun. So dito kasi hindi ko na siya pwedeng buksan kasi nga sira na yung thread.
So ang ginawa ko dito na lang sa koneksyon ng water pump at saka itong ating tangke. Tapos yung koneksyon ko din papunta doon sa bahay sa mga sinusuplayan ng tubig para pag lumabas yung tubig doon, humihinga ito para matanggal yung hangin sa tangke at tubig. So hanggang dito na lang yung vlog natin mga kamix. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo.